Buksan po natin ating mga Bible sa book of 1 John. Epistle of 1 John. 1 John chapter 1, verse 9. 1 John chapter 1, verse 9. So, babasahin ko po ang 9 and 10. Sabi ng Bible, Epistle of John, sabi dito, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Manalangin po tayo. O man dakila, makapangyarihan sa lahat, magpapasalamat po kami Ama sa kabutihan sa aming buhay. Pwede po Ama sa patuloy naman na dala sa amin muli dito sa pakisambahan. Kung patuloy po Ama na makalapit, makasamba sa inyo. Muli po Ama upang patuloy na makapakinig at mag-grow Ama sa pananampalataya namin sa inyo. Tulungan niyo po ang bawat kasama, hintahan niyo po ang puso't isipan, at tulungan niyo po Ama na kami po Ama patuloy na matuto, patuloy din po na may apply ang aming mapag-aaralan sa Sunday School, at tulungan niyo po Ama na maging kapakipakinabang po na Ama sa bawat araw at sa bawat hamon sa aming buhay. Tulungan niyo po Ama na kami po ay maging matatag sa tulong po ng inyong banal na salita at sa inyong tulong Ama. At tulungan niyo po ng book of Epistle of John ay maintindihan po namin at maunawaan at may sa buhay at may bahagi po namin Ama sa aming kakilala, sa aming kapwa at hindi po Ama sa kapwa Kristiyano. Ama, binabalik po namin sa inyo itong karangalan. In Jesus' name we pray, Amen. So dito makikita natin na itong Epistle of John is ibinigay ni John the Beloved sa simbahan sa Ephesus. So makikita natin na si John, yung pagkakasulat niya dito, nire-refute niya unang-una yung katuruan ng mga Gnostics o yung Gnosticism. So itong pangkabuhan, babasahin din sa chapter 1, then chapter 2, 3, 4 hanggang 5, may kita natin yung pag-refute ni John the Beloved sa mga katuruan nitong Gnosticism. So dito sa verse 9, sinabi dito, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So itong verse na to, ilang beses itong narinig natin o ilang beses nang memorize pa natin, nababasa natin. At minsan ito pang ginagamit natin pag gumagawa tayo ng kasalanan. Minsan ito na lang yung magiging lisensya, gagawin kasalanan kasi papatawarin naman ako ng Diyos. Gagawin ko yung kasalanan na to kasi ang Diyos naman mahabagin. So, dahil mahabagin ng Diyos, alam ko papatawarin ako ng Diyos. Para bang ikaw na anak, then alam mo na mabait ang magulang mo, ang gagawin mo is gagalitin mo yung magulang mo. Kasi alam mo naman na papatawarin ka ng magulang mo. So, si John dito, may kita natin na itong Epistle of John is inaatake unang-una, sulat ni John, kasi inaatake ng mga Gnostics yung paniniwala ng mga Kristiyano. Unang-una, yung pagiging, yung incarnation ng ating Panginoong Kristo. Na si Jesus Christ ay nagkatawang tao. Sabi nila na ang katawan ay makasalanan, then itong katawan na ito ay makasalanan, hindi pwede na ang Diyos na banal ay maging tao. Hindi yung paniniwala nila. Pero sinasabi ng Bible na ang Diyos ay nagkatawang tao. So, makikita natin dito sa verse 9, sinabi ito, if we confess. So, in-address ito ni John the Beloved sa mga believers. So, in-address niya sa mga believers doon sa Ephesians, sa Church of Ephesus, sabi niya na if kayo na mga believer, kayo na forgiven na, kayo na mananampalataya, kayo na naniniwala, nagsisi ng kasalanan, sabi ito, if we confess. So, may pagkakataon na ang Kristiyano ay magkasala. Iba yung kasalanan na ikaw hindi pa safe, iba yung kasalanan na ikaw ay safe na. So, nung hindi ka pa safe, yung kasalanan meron ka is kailangan mo ng tunay na repentance mula sa kasalanan. So, ito yung may panahon na Kristiyano makapag-commit ng little white lie. Example natin, sabihin mo doon sa pag may kakatok na anak, sabihin mo,
nawala ako. So, syempre, sabihin ng anak, so yung anak mo, matututo. Di ba? Kasi tinuruan mo, kahit sa ganong sabihin mo na maliit na pagsisinungaling. So, yung pagsisinungaling natin, iba-iba, sabihin natin, iba-iba yung mga ginagawa nating kasalanan. May pagsisinungaling, merong minsan nakapagsalita tayo ng bad words, may panahon na yung Kristiyano ay sa paningin, hindi maganda yung suot niya. So, ano yun? Kasalanan yun. At meron pang iba't ibang kasalanan sa bawat araw na nagagawa ng Kristiyano. So, yung mga nagagawa ng Kristiyano na mga kasalanan, dito natin makikita na even sa panahon ni John, the beloved, merong mga Kristiyano na sabihin, when i-question nila, if ako ba ay nagkagawa ng kasalanan, saved pa din ba ako? So may mga katuruan, even sa panahon natin ngayon, example is yung Arminianism, naniniwala sila na kapag ang tao, Kristiyano ka, nagkasala. So, yung kaligtasan mo, mawawala. Bakit? Kasi nagkasala ako. Kaya doon na pumapasok yung isa pa ng katuruan na entire sanctification. Na kailangan ako ay maging entire na sanctified. Ibig sabihin, hindi na dapat ako nagkakasala. Pag nagkakasala ako, unsaved na naman ako. So, example, save ka ngayon, then nagkasala ka. Nagkasala ko. So, ang mangyayari, save na naman ako. Kailangan ko na naman tanggapin si Jesus Christ para masave na naman ako. Pero dito makikita natin na ito, sinasabi dito ni John, if we confess our sins, so the word we here yun yung mga believer mismo. So, yung word dito na confess, we will find both forgiveness and cleansing. Itong dito sa confess. So, ang Diyos ay mahabagin. Kaya makikita natin dyan, sabi dyan, faithful and just to forgive us. So, makikita natin na ang ating Diyos, hindi naman siya mahabagin, kundi lilinisin niya rin yung ating kasalanan. So, may pagkakataon nga, sinasabi ko nga, na yung Kristiyano ay nakakagawa ng kasalanan. May panahon, pero may mga questionable, if Christian ka, if yung isang kasalanan na yan is tuloy-tuloy mong ginagawa. Example, yung sabihin natin, pag-iinom. So alam mo sa Bible, na hindi yan yung kalooban ng Diyos sa Kristiyano, sisirain mo yung katawan mo sa magitan ng pag-iinom. Patingin mo, magiging masaya ang Diyos na, niligtas ako ng Diyos. So, okay lang na uminom ako ng mga pinagbabawal. So, masaya ba ang Diyos? Nakikita ka, anak ko yan. Sino bang sabihin, magulang, na maging proud na kanyang anak ay may bisyo, di ba? So, makikita natin na yung mga ganyan, medyo questionable, if ikaw ba ay saved, questionable yun. Pero ang sinasabi natin dito ang kasalanan na nakukumit ng Kristiyano sa bawat araw, pagsisinungaling, or yung mga sinasabi natin pagsasabi ng mga bad words. So, yun sinasabi dito, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. So, may forgiveness. Kapag ang Kristiyano ay nakagawa ng kasalanan, ang Diyos ay magpo-forgive. So, when the unsaved repent their sin and put their trust in Jesus Christ, he or she is welcome in the family of God or in the fellowship with God. So, but what will happen if the believer sin against God? Mawala ba ang kanyang kaligtasan? Pag ang Kristiyano nagkasala sa Diyos, yung kaligtasan niya ba mawawala? Tulad ng tinuturo ng Arminianism. So ito yung problema sa panahon ni John doon sa Church at Ephesus. May mga influence na galing sa labas na itinatanim sa mga Kristiyano. Isipin mo yung mga galing sa mga Kristiyano na hindi na humili ng kaibigan. Lahat ay kinakaibigan nila. So na-influence sila ngayon ng katuruan ng ibang denominasyon, ibang mga simbahan. So panahon dati yung simbahan Temple of Diana. So mga Gnostics sa labas. So kaibigan na Gnostics. Sigurado ka ba? Makasalan yung katawan natin. Tingin mo pa may ligtas ka? Hindi mahalaga kaligtasan. Ang mahalaga dito is yung may alam ka kung papaano, sa knowledge, yung Gnostics, may alam ka kung papaano na tayo, kahit na itong katawan natin makasalanan,
pero yung isipan natin ay puro o pure. Yun yung paniniwala ng mga Gnostics. Ibig sabihin, hindi na kailangan ng confession. Hindi na kailangan ng repentance. Bakit? Ang paniniwala na, makasalanan itong katawan. Hindi naman natin kailangan masave itong katawan. Kailangan natin yung mind natin na puro. Pure yung mind natin. Dapat yung mind natin malinis. Paano magiging malinis ang mind mo? Isipin natin, paano magiging malinis yung mind mo if yung mga ginagawa mo sa labas is madudumi? Di ba? Kunyari, maliban sa manginginom ka, naninigarilyo ka, nang bababae ka, tingin mo magiging malinis yung mind mo. O yung puso mo magiging malinis. So, hindi. So, itong katuran dito ng mga Gnostics, makikita natin, is nireflect ni John, kapag ikaw, Kristiyano ka, nagkasala ka sa Diyos, nagkasala ka, pero may tinatawag habitual sin, which is questionable if ikaw ba is saved. Pero may makikita din, nakapag-commit ka ng kasalanan, which is ikaw na Kristiyano na maaaring makumit sa bawat araw. Kasi wala namang perfect, o wala namang tawag dyan, masabi natin, walang kasalanan na Kristiyano na sa bawat araw hindi siya makagawa ng kasalanan. Wala. Ang Kristiyano sa bawat araw, may panahon, maaaring sa umaga, makagawa ka ng kasalanan, sa tanghali, sa hapon, may kasalanan kang nagagawa. So, nais ng Diyos, continue yung paghingi mo na kapatawaran. Yung problema sa maraming Kristiyano, after humingi ng tawad, parang habitual lang sa Panginoon, sorry Lord. So, wala na. Wala na yung talagang galing sa puso na paghingi ng tawad. Wala na. Ibig sabihin, yung ikaw talaga na humingi ng kapatawaran sa Diyos, Panginoon, patawarin niyo po ako sa nagawa kong kasalanan. Hindi ko po ito ulitin. Yung problema, hindi mo pa nagagawang kasalanan na yon, pinapanalangin mo na. So, questionable, if saved ka ba, bakit mo gagawin yung isang kasalanan, then ipagpipray mo na, Panginoon, sana itong gagawin ko kasalanan ay magiging success. Diba? May mga Kristiyanong gano'n. Na ipapanalangin nila yung kasalanan gagawin nila is maging success. Mga pagtitrade o iba't ibang mga kasalanan na maaari nang gawin. Nawa, Panginoon, hindi ako mahuli ng mga kapwa Kristiyano. Kasi pupunta ako din sa lugar na to. Magsasabong ako. Sana wala makakita sa akin. Sana walang Kristiyano akong makakasabay dito. So yun, pinapanalangin mo na yung kasalanan mo maging success. So walang gano'n na Kristiyano. Pag Kristiyano ka, yung kasalanan dapat iniiwasan mo. Hindi yung kasalanan yung nilalapitan mo, di ba? So yung kasalanan, ang dahilan kung bakit nga ang tao ay hiniwalay sa Diyos. So yung kasalanan na yan, ang magiging dahilan kung papaano yung Kristiyano mahihiwalay sa fellowship sa Diyos. Kung babasahin natin itong Book of John, makikita natin sa chapter 1, yung fellowship ng tao, ng Kristiyano sa Diyos. Kapag ang Kristiyano ay nagkasala, yung fellowship mo sa Diyos, lumalayo ka sa Diyos. Hindi naman ang Diyos ang lumalayo sa atin. Tayo yung lumalayo sa Diyos. Ngayon, nagkasala tayo. Siyempre, ang gagawin natin, di ba magsisimba kasi nagkasala ako. Nilalayo-lalo natin ang sarili natin sa Diyos. So, ano pang nais ng Diyos? Sabi ng Bible, lumapit tayo sa Diyos. Hindi naman tayo, una, pagsisihan natin yung ating ginawang kasalanan, i-acknowledge natin na tayo ay nagkasala sa Diyos at lumapit tayo sa Diyos. Kasi ang tao, even sa panahon ni Adan, Eva, may kita natin. Buksan natin sa Genesis chapter 3. So dito sa Genesis chapter 3, verse 9, sabi ito, And the Lord God called unto Adam and said unto him, Where art thou? And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked, and I hid myself. And he said, Who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten of the tree whereof I commanded thee that thou shouldest not eat? And the man said, so sinabi ito ni Adan, The woman whom thou gavest to me, to be with me, she gave me of the tree, and I did eat. So makikita natin dito, yung tao,
talagang nasa tao na, normal sa tao, sa isang tao, na hindi umamin ng kanyang ginawa kasalanan. Kahit sinong tao, pag ginawa niya isang kasalanan, ay hindi ako yan, hindi ko naman gagawin yan. O sabihin ng isang tao, maliban sa hindi siya mag-confess, hindi siya mag-repent, ang gagawin niya, i-blame niya pa sa iba yung ginawa niyang kasalanan. So sa tingin mo, papatawarin ka ng Diyos na hindi ka humingi ng kapatawaran sa Kanya. So wala tayong makikita dito sa Bible na pinatawad ng Diyos yung hindi humingi ng kapatawaran sa Kanya. Hindi ka nagsisi ng kasalanan, papatawarin ka, expect mo na papatawarin ka ng Diyos. Para bang isang magulang, yung anak niya, hindi nakagawa ng kasalanan, pero hindi humingi ng kapatawaran, pero pinatawad ng magulang. So, masabi, may panahon, may pagkakataon na may ganung mga magulang, pero sa biblical, dito sa Bible, may kita natin na ang Diyos, kapag ang isang Kristiyano o isang tao hindi humingi ng kapatawaran sa Diyos, hindi siya papatawaran ng Diyos. Kaya may kita natin dito, if we confess our sins, He is faithful. So, faithful ang Diyos. So, ibig sabihin, pag humingi ka sa Kanya ng kapatawaran, kapatawarin ka niya. Dahil, faithful ang Diyos. Pero, hindi nagtatapos doon. And just to forgive us our sins. Just ang Diyos. So, He is God of justice at the same time. He is a faithful God. He is God of justice. So, ibig sabihin, yung ginawa mong kasalanan, may consequence. So, ginawa mo itong kasalanan na to dahil ang Diyos ay just, so ibibigay niya yung karampatang parusa sa ginawa mong kasalanan. Pero sasabihin natin, humingi ng kapatawaran, ba't pa ako bibigyan ng parusa ng Diyos? Ba't may consequence pa? So, kung matatanda natin, si David, sa pangalan David, nagkasala siya kanino? Kay Bathsheba. Anong nangyari? Meron silang maging anak, pero namatay. So maliban doon, meron pang mga consequences na naging balakid sa pamamahala ni David. Yung anak niya, isipin mo yung anak mo, ni-rape yung anak mo rin. So, makikita natin yung consequence sa ginawa mong kasalanan is makikita mo. Yes. Pero, napatawad ka ng Diyos? Oo, napatawad ka ng Diyos. Pero hindi mo mapipigilan yung consequence na ginawa mo. Example, uminom ka ng soft drinks sa atin, lalo sa atin. So, balang araw, aanihin natin yon. Panahon, maaaring dialysis, or may panahon na wala na. Maaaring punin tayo ng Diyos. So, sasabihin natin minsan, ano ba ang naranasan ko ngayon? Pero isipin mo, ano bang ginawa mo dati? Di ba? So, anong ginawa mo dati? Bakit meron akong colon cancer? Anong ginawa mo dati? Bakit meron akong magsakit sa katawan ko? Nahihirapan na ngayon tumayo. Anong ginawa mo dati? So, sa bawat pagkakataon na ang Kristiyano humingi ng kapatawaran sa Diyos, merong kasama yan consequence. So, isipin mo before ka gumawa ng kasalanan, yung consequence. Kasi, madali gumawa ng kasalanan, pero yung consequence nakakaharapin ka. Yun yung papasalin mo. Hindi lamang sa isang araw, isang taon, maaaring habang buhay niya. So, example, yung pastor na nagkasala. So, paano mo nalaman ang asawa niya? Wala din siya ng asawa. So, habang buhay niya na yung pasal-pasal. So, dito may kita natin na if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So dito sa verse 8, may kita natin na sinasabi dito ng mga Gnostics, we have no sin. Kami ay walang kasalanan. Pero dito sa verse 10, sinabi ito, we say that we have not sinned. Hindi kami nagkakasala. Wala kaming kasalanan, hindi kami nagkakasala. Tingnan niyo sa verse 8, if we say that we have no sin, we deceive ourselves. Dinideceive natin yung sarili natin. Pero sa verse 10, tingnan nyo. If we say that we have not sinned, we make Him a liar. So, doon sa una,
sarili natin. Pero sa verse 10, may kita natin, yung Diyos ang sinasabi natin, sinungaling ka, Panginoon, sinungaling ka, Diyos. Ano sinasabi dito? Saan nila nakuha yung mga katuruan na yun? Dahil sa influence sa labas, yung mga Kristiyano na na-influence, kine-question nila ngayon yung kanilang natutunan sa Bible. Yung mga tinuro sa kanila ng mga apostles, tinuro sa kanila ni Pablo, tinuro sa kanila ni Timothy, tinuro sa kanila ni John. So ito, si John, muli niyang binalikan na itong mga Gnostics is hindi to friend. Kaaway to. So, kalaban to. So, ibig sabihin, dapat na ma-win sila, hindi tayo yung ma-win nila. So, dito, if we say we have not sinned, so hindi ako nagkakasala, we make him a liar and his word is not in us. So, pansin yung, his word is not in us. Tapos sa verse 8 na sinabi, and the truth is not in us. So, ibig sabihin, pag ito yung nasa isipan natin, there is possibility na tayo ay hindi na nagdidwell sa katotohanan. If hindi tayo nagdidwell sa katotohanan, maaaring unsafe tayo. Kaya mahalaga na itong Bible is talagang pag-aralan natin, buklatin, at alamin natin kung ano yung ating pinangahawakan. Kasi dito, if ikaw saved, masabi ng Diyos, masabi ni John, kailangan mong mag-confess ng kasalanan mo. Pero makikita natin dito, na itong mga Gnostics, mas matalino sila. Isipin mo, una, dinenied nila yung pagiging incarnation of Christ. Dinenied nila yung sonship of Christ. Dito sa verse 2, sinabi dito, verse 3, and with His Son, Jesus Christ. So, kung yung question nila, si Jesus Christ ba? Ano yung Diyos? Wala namang anak ang Diyos eh. Ang Diyos ay Diyos, Ama lang. So, walang anak ang Diyos. So, yung katawan natin, hindi pwede ang Diyos maging katawan. Hindi pwede ang Diyos na magkatawang tao. So, question nila yon. Question nila, dinanay din nila yung fellowship na meron. Na ang fellowship ay kailangan nasa katotohanan. So, sinabi dito sa verse 6, if we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truth. So, makikita natin yung pag-deny ng mga Gnostics sa katuruan na meron sa simbahan. Bakit? Ang paniniwala nila, okay lang na mamuhay ako sa kadiliman, pero yung puso ko, yung isip ko, nasa katotohanan. Mali yun. Hindi totoo yun. Kasi walang Kristiyano, walang saved, ang masaya na namumuhay sa kadiliman. That's right. Walang saved na ganon. Ang saved, hahanapin niya talaga ang liwanag. Amen. Walang isda na masaya na mamumuhay sa bundok o sa forest. Ang isda, masaya niyang mamumuhay sa may tubig, sa dagat. That's right. Hindi mo madadala, hindi mo madadala yung balyena. Sabihin mo, balyena, mamuhay ka doon sa Mount Apo. Oh, yeah. So, hindi niya gustuin doon. Mas gusto niya pa sa dagat na malalim kaysa Yes. mataas na bundok. Yeah. So ang Kristiyano, ganun din. Ang Kristiyano, hindi siya mananatili na nasa kadiliman. Dahil niligtas na siya ng Diyos, nasa liwanag na siya. Pero pag bumalik siya sa kadiliman, questionable. Bakit? Nasa liwanag ka na. Ba't nasa kadiliman ka ulit? Diba? So, itong siya sabi dito ni John is, galing ka kadiliman, niligtas ka ng Diyos. Dahil may panahon na ikaw ay nag-backslide. Ang kailangan mong gawin, mag-confess ka. Amen. Pero ikaw, kadiliman, niligtas rin. Niligtas ng Diyos, sabi mo, ligtas ako. Pero, andito ka, then, tuloy-tuloy ka na nasa gawain, sabihin, pero yung buhay mo, pahit ulit yung habitual na yun nangyayari na, papunta ako simbahan. Kasi, para mabawasan yung kasalanan ko. Pero wala talaga yung sabihin yung talagang dahilan kung bakit ka nagsisimba. Yung pagsaserve natin sa Diyos. Yung pag-serve sa Diyos. Kasi yung mga Kristiyano na saved,
ibabaptize siya. Unang pagsunod sa Diyos, then magsaserve siya sa Diyos. So, pag ang Kristiyano, hindi siya nagsiserve sa Diyos, may kita natin na hindi matutuwa ang Diyos. Kasi niligtas ka ng Diyos para mag-serve. Parang ikaw, binuhay ka, ikaw na pinanganak ng magulang para mabuhay. So, itong Kristiyano, may panahon na yung mga backslider, mabackslide, ba't silang bukabalik sa dati? So, mahirap. So, dito may kita natin na kanina dun sa Genesis, may kita natin yung si Eve, yung ginawa ni Eve, ni Adam, then ni Eve, is meron silang bliname na iba. Hindi sila humingi ng kapatawaran. May bliname sila. Hindi ako. Sabi ni Adan, hindi ako. Sa Eva, yung babaeng binigay mo sa akin, Panginoon. So, isipin mo yun. Ang gagawin mo ng Panginoon, patawarin mo po ako sa nagawang kasalanan, hindi ko po na pangunahan yung asawa ko. So, hindi. Ang ginawa din ni Eva, yung ahas ko kasi. So, wala. Sino ngayon ang asan yung consequence? Sa atin yung consequence. Lahat ng tao na pinanganak ay makasalanan. So dito ay may kita yung sa verse 8 yung origin ng kasalanan. The origin of sin. Then sa verse 10 may kita yung the acts of sin. So yung paggawa, sabihin we have not sinned. Ako hindi ako gumagawa ng kasalanan. Hindi ako gumagawa ng kasalanan. May mga panahon na magtatanong ko sa isang tao, yan, nagkasala ka. Hindi. Hindi ako magsisinungaling. May panahon na gaganyan tao. May natanong ko dati, ganun sagot niya sa akin na hindi daw siya gumagawa ng kasalanan. Kasi nasa bahay lang daw siya, maayos daw siyang tao. Pero may kita natin dito na sabi ng Bible sa Romans, diba? Lahat ng tao makasalanan. Sabi ni Job, wala sa mundong ito na lahat ng pinanganak ng babae is of few days and full of trouble. So may kita natin, yun yung consequence ng ginawa ng kasalanan ni Adan at Eva. Na hanggang tayo ngayon ay nagsasuffer. Which is, ang tangi lamang na makakaputol ng suffering na yon is yung pagsisisi ng kasalanan at pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. So, mapuputol na yung line ng tao papuntang impyerno dahil sa ating Panginoong Kristo. So, dinenay nila yung sin that they deceive themselves, deceiving yourself. At the same time, comforting yourself. Kung-comfort mo, hindi naman ako may kasalanan siya. Kasi, binigay niya sa akin ito eh. Kinain ko lang. So, walang kasalanan. Binigay niya, kinuha ko lang naman eh. Hindi naman ako yung kumuha dun sa bunga. Binigay niya sa akin. So, tinikpan ko. Kinain ko. So, yun. May kita natin, kinocomfort natin minsan sa sarili. At the same time, ginawa nila, nagsinungaling sila sa Diyos. Diba? Nagsinungaling sila sa Diyos. Kaya may kita natin sa Revelation, may kita and all liars. Lahat ng sinungaling shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone. So lahat ng sinungaling, lahat ng tao nagsisinungaling. Lahat. Walang tao hindi nagsisinungaling. So, that's why, dito sa verse 9, may kita din, John wants the believers to have a full and happy fellowship with God. There are believers dito sa simbahan sa Ephesus that was influenced by the teaching ng mga Gnostics. So, confession, yung pagko-confess natin sa Diyos, hindi yung i-blame natin sa iba. Di ba? Magko-confess tayo. May panahon kasi na yung Kristiyano, ay isang tao, o Kristiyano, kailangan magsisi ng kasalanan. Kasi sinabi niya, magsisi ako. Kung wala sa puso mo, yung pinagtulakan ka na magsisi ka ng kasalanan. So, may panahon din na magsabi tayo na, Panginoon, I'm sorry. Pero wala sa puso natin. Nag-sorry lang tayo, pero may balak pa tayo na gagawin natin ulit yung kasalanan yun. So, yun. So, may panahon din na yung Kristiyano, after yung humingi ng
magsabi siyang sorry, pero sa totoo, hindi talaga niya gusto na tumalikod dun sa kasalanan. Yung alam mo yung sa salita lang, gusto lang niya na sabihin sa Diyos, Panginoon, patawad. Pero sa totoo, wala siyang balak na magbago. So, may mga ganung Kristiyano na makikita natin even sa panahon ni John, makikita natin na yung mga taong to, yung mga Gnostics, talagang inaatake nila yung doktrina, yung doctrines doon sa simbahan. Kaya makikita na after ilang years, sa Revelation, yung Church of Ephesus, wala na. So, makikita natin, may mga preacher, pastor, even si Paul, makikita natin, nagbigay yung letter sa kanila, si John, si Timothy. So, makikita natin na yung word, yung salita ng Diyos, hindi talaga nagtuloy-tuloy. Yung naputol. Ang dahilan, makikita natin na even na binigyan sila ng salita ng Diyos, hindi sila keen para pakinggan yung salita ng Diyos. Wala sa mind nila yon, yung makinig sila at the same time lalabas lang. Wala sa kanila yung pakinggan, seryosohin, na ito ay salita ng Diyos, kailangan ko namnamin, kailangan ko kainin, kailangan ko ito para ako ay lumago. Wala sa kanila yun. Sa kanila, mga preacher, mga preacher natin. So yun lang. So makikita natin na if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So lilinisin tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan na ginawa. Then, confession, the biblical confession, ito yung you are, yung in-acknowledge mo o aware ka sa ginawa mong kasalanan at yung willing ka na tumalikod dun sa ginawa mong kasalanan. So yun yung biblical way ng confession. Yung willing ka na talikuran yung ginawa mong kasalanan yon at lumapit sa Diyos. So, lahat ng humihingi ng kapatawaran is lumalapit sa Diyos. Hindi yung humihingi ng kapatawaran pero hindi ka lumapit sa Diyos. Yung lang parang, sorry, umalis ka na. Then sorry, kung lumapit ka sa Diyos. So, makikita natin, itong Epistle of John, dahil sa verse 8, 9, and 10, makikita natin yung Gnostics is active even sa time ni John. Even after niyan, active sila at may panahon na kung saan yung salita ng Diyos, kinurap nila. Kaya may mga modern Bible version tayo dahil sa mga Gnostics. Sila yung isa sa nagkurap niyan. So example sa Alexandria, meron tayong mga tinatawag ngayon na mga codex o yung mga Bible, Greek na Bible, yung Vaticanos, Sinaiticos. So yung mga yon, doon kinuha yung mga modern Bible. That's right. Which is tinanggal nila yung salita ng Diyos. At the same time, yung mga mahalaga, isipin mo, tinanggal nila yung Trinity dito sa 1 John. So, talagang ayaw nila sa Diyos dahil hindi naman talaga sila sa Diyos. Right. Pero tayo na sa Diyos, dapat alam natin kung paano manatili tayo sa Diyos. So, dito, and God will forgive our sins and God will cleanse us from all unrighteousness. So, sa magitan lamang na pag-confess. Without confession, without repentance, hindi ka papatawarin. That's right. Walang forgiveness, walang cleansing. Ikaw ay pinatawad ng Diyos, may forgiveness at merong cleansing. Manalangin tayo. Let's pray. O manakila mga Panginoon sa lahat. Nagpapasalamat po kami Ama sa pagkatiya sa buhay. Ganun po Ama sa inyong banal na salita. At aming napakinggan. Tulungan niyo po Ama na matuto po kami lumapit sa inyo sa bawat kasalanan na aming nagagawa sa bawat araw. Tulungan niyo po at patawarin niyo po kami Ama sa mga kasalanan, kung sekreto, bunyag. Tulungan niyo po Ama na amin po itong pagsisihan at ilapit namin sa inyo, isurrender namin sa inyo at tulungan niyo rin po patuloy ng bawat mananampalataya na nakikinig sa inyong banal na salita na sila Ama ay patuloy po na maging willing
na lumapit at surrender kanilang mga kasalanan. At tulungan niyo po na itong aming napag-aralan ay patuloy po namin sa isip, sa puso, sa buhay, sa gawa, at kundi po Ama, ibahagi namin Ama sa aming kapwa Kristiyano. Ama, binabalik po namin sa inyo po. In Jesus' name we pray. Amen.